Balot ng takot at pangamba ang ilang mga Filipino temporary resident na pinalikas mula sa bayan ng Swan Hill sa Alberta dahil sa tumitinding sitwasyon ng wildfire sa lugar na posibleng makaapekto sa kanilang mga trabaho at pamumuhay. May report si Paula Saraza. Another food, that's the food bank place there. So I just got our toiletries supplies actually. Isa lang si Joanna Tolentino sa mga pumipila kada araw para sa food stub at iba pang pangunahing pangangailangan ng evacuees. Ganito ang sistema sa Whitecourt, Alberta, kung saan inilikas ang mahigit 700 mga residente sa bayan ng Swan Hills dahil sa banta ng wildfires, kabilang ang mahigit 20 mga Pilipino. Ilan sa kanila, mga temporary resident, international students at foreign workers. The first thing that I really felt is panicking, anxiety. And I just keep praying that God will really gonna protect I don't want to cry, protect the communities because it's a small town. They give us a warning that we have an hour to evacuate. Yeah. Ang magkapatid na sina Daryl at Eliza Dinos, nasa paaralan at naghahanda para sa kanilang exam nang matanggap ang evacuation alert mula sa mga otoridad noong Lunes. Wala pang 2 taon sa bansa. Ito raw ang unang karanasan nila ng wildfire sa Canada. Ang abiso raw ng mga otoridad, 3 araw silang mananatili sa Whitecourt. Pero wala pa raw ulit kumpirmasyon kung ligtas na bang bumalik sa kanilang mga tahanan. Nung nagbigay po sila ng alert, they said we need to pack for 3 days to stay, but we're not sure because it's our 3 days here right now, so we're not really sure. Bagamat hindi na bago para kay Laika Garcia ang mapalikas dahil sa malawakang sunog sa probinsya, di pa rin umano maalis ang takot sa tuwing nakararanas ng ganitong klaseng kalamidad. Ito po kasi medyo scary po siya kasi medyo malapit po talaga siya dun sa town. At yung main cause is like 15 or 20 minutes drive away from our town. So talagang close po siya. Bukod kasi sa pangamba sa kanilang kaligtasan, nangangamba rin sila sa kanilang status at sa epekto ng wildfire sa kanilang mga trabaho. Ako kasi nagpo-work ako ngayon currently sa gas station. If mag-explode po kasi yun or something like that, worst comes possible, parang yun, parang yun na po yung endpoint for now. Yung parang maghahanap na naman ng ganito, ganyan. Tapos yung tirahan din po, like, as in yung mga gamit namin is nandun pa. Yung ganun pong bagay. Tapos syempre may kasama din po kaming bata. Our company is no work, no pay. So of course, if it's really will gonna stay longer, the fire, so of course we will be affected financially as well. Hindi man sigurado ang mga aasahan sa mga darating pang araw. Malaki ang pasasalamat nila sa suportang natatanggap mula sa Filipino community sa bayan ng Swan Hills. Sila syempre, they are already citizen, but us, as like a work permit holder, I mean, you can really see the concerns of those our fellow Filipinos. Andyan yung pag-aalala nila. Patuloy pa ring nilalabanan ng mga bumbero ang wildfires sa lugar. Aminado ang mga eksperto na mahihirapang maapula ang sunog, lalo't na sa ilalim pa ng extreme heat warning ang maraming syudad sa Alberta. Paula Saraza, Omni News, Toronto.